Isang napakagandang araw po sa inyong lahat. Ito po ulit ang inyong Sir Ryan B. para sa ating online class. Ang Kalakalang Galyon, Araling Panlipunan 5, Quarter 4, Week number 5. Pagpapakita ng larawan tungkol sa aralin tulad ng sistema ng sinaunang kalakalan sa bansa or barter, merkantilismo, daungan ng Maynila, galyon at iba-iba pang uri ng halaman na dala ng kalakalang galyon. Ang barter ay ang palitan ng paninda na hindi ginagamit ng pera o salapi. Merkantilismo. Naniniwala na ang tunay na kayamanan ng isang bansa ay ang kabuuang dami ng ginto at pilak na mayroon ito. Merkantilismo ay ang prinsipyong pang-ekonomiya noong ika-16 na siglo. Naniniwala ang mga bansang Europa na ang ekonomiya ay maaaring maging instrumento ng pagtaas ng pambansang kapangyarihan. Ang merkantilismo rin ang nagaharing doktrinang pang-ekonomiya noon sa Europa. Ang pundahan o punduhan ay isang lugar kung saan ang mga barko o yate ay humihinto upang magpalipas ng oras o araw kung ang klima o panahon ay hindi maganda. Sa ibang pagkakataon, ito rin ay nagiging lugar, kalakalan o bagsakan ng mga lamang dagat. Naging abala ang mga pinunong Espanyol sa iba pang mga gawaing pangkabuhayan sa Pilipinas. Ang pinakamahalaga nilang gawain ay taunang kalakalan na tinatawag na Kalakalang Galyon sa pagitan ng Maynila at Acapulco. Ang Kalakalang Galyon. Nakilalang Kalakalang Maynilang Acapulco. Malaki ang halagang kinikita sa kalakalan, subalit hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon para lumahok. Kalakalang Galyon, tanging sa Mexico at China maaring makipagkalakal. Prohibisyon, 2 barko taon-taon lamang. Ang ruta lamang ay Maynila, Acapulco, Maynila. Maaaring makisali sa pagbebenta ng mga produkto ang mga katutubong taga-Maynila na may boleta. Mga kasali sa Kalakalang Galyon, Gobernador General, mga praile, miyembro ng Royal Audiencia, mga inulila ng mga Kastila, mga kaibigan ng mga opisyal. Upang sila ay makalahok sa Kalakalang Galyon, kailangan nilang bumili ng boleta. Kalakalang Galyon, nagdadala ng paninda mula sa Maynila pa Mexico. Pinahihintulutan lamang ang Gobernador General, mga praile, matataas na pinuno ng pamahalaan, mga kaibigan nila, at ang mga balo ng mga namahingang pinunong Kastila. Meron silang tiket na ang tawag ay boleta. Bawat sapi ay nagkakahalagang 250 pesos. Bawat boleta ay katumbas ng isang pitak sa galyon na paglalagyan ng panindang dadalhin sa Mexico. Maynila, Acapulco, ang tawag sa kalakalang Maynila at Mexico. Naging kaban ng kayamanan, ang galyon. Taglay nito ang produkto ng silangan, gaya ng sutla, porselanang intsek, mahalagang batong panghiyas, mga kayong bulak at iba pa. Boleta, tawag sa tiket para makakuha ng pwesto sa loob ng galyon para sa kanilang mga kalakal. Magandang epekto. Dahil sa kalakalang galyon, umunlad ang Maynila. Malaking kita ng pamahalaan ay nakadagdag sa pananalapi ng bansa. Kalakalang Galyon, mga epekto. Kontrolado ng Chino ang retail trade, naging mga komprador or middleman. Pagpasok ng mga bagong kaalaman sa agham.
Napapanatili ang mga ospital at bahay ampunan. Hindi gaanong mabuting epekto ng kalakalanggalyon. Napabayaan ang pamamahala sa mga lalawigan at pagpapaunlad ng pagsasaka at ang iba pang industriya. Nakaranas ang mga tao ng kakulangan sa pagkain. Dahil sa katiwalian at pang-aabusong naganap sa kalakalanggalyon, kaya binuwag ito ni Haring Ferdinand VII noong 1813. Ayan, hayaang tukuyin at pangkatin ng mga mag-aaral kung alin sa kanilang mga nabanggit ang mabubuti at hindi mabubuting epekto ng kalakalanggalyon. Ayan, maraming salamat po. Ito po uli ang inyong lingkod, Sir Ryan B. At nagsasabing signing off.